Bakit pala mura ang mag-amang Duterte? Power, personality, o political strategy pa ito? Alam nating lahat na kilala ang mag-amang Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang anak na si Sara Duterte sa kanilang matapang at palamurang pananalita. At napansin nyo ba, hindi ito behind the scenes, madalas nasa harap mismo ng kamera. Kaya ang tanong, bakit nga ba ganito ang style nila? Dahil ba may power sila? Dahil ba natural lang talaga sa kanila ang ganun? O bakit? O bahagi ito ng kanilang political strategy? Bilang isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya, sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, utang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. Kung ano bang pakialam ko sa kanya. Utang ina rin. Utang ina rin. Nandito ako ngayon sa distrito niya. Magpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kami, kung saan kami galing, doon sa Mindanao, sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Una, maaaring bahagi ito ng political branding. Si Rodrigo Duterte ay matagal nang kilala bilang isang leader na hindi traditional politician. Sa halip na formal, diplomatic at maingat magsalita, pinili niyang ipakita ang sarili bilang diretsahan, walang preno at parang ordinaryong tao. Baski saan mo ako ilagay gano'n ka, even in front of anybody. Ganon talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako kasi galing ako sa baba. Panahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang. I will do the same thing again and again and again basta nandyan yung truth. Pangalawa, maaaring may kinalaman ito sa regional communication culture. Si Rodrigo Duterte ay matagal na naging mayor sa Davao City at doon nabuo ang kanyang public persona. Kaya posibleng ang kanyang communication style ay naging bahagi na ng kanyang identity bilang leader. Ngayon, pagdating naman sa tanong kung ito ba ay kultura sa pamilya, mahirap itong sabihin ng sigurado. Pero sa maraming pamilya katulad ng mga Duterte, natural lang na ang communication style ng magulang ay nakaka-impluwensya sa mga anak. Pangatlo, maaaring ito ay simpleng personality trait. May mga leader na mas aggressive at confrontational sa kanilang style. Ang strong language ay nagiging paraan para makuha ang media attention, magpakita ng dominance, at magbigay ng impression ng pagiging matapang laban sa kalaban. Katulad na lang ni Sara Duterte. Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Isa pang anggulo ay ang power dynamics. Kapag ang isang leader ay may malaking political capital at malakas na support base, mas nagkakaroon siya ng confidence na magsalita ng walang masyadong restraint. Pero sa mga kritiko, ang ganitong style ay maaaring magdulot ng concern tungkol sa professionalism at tone ng public discourse. Sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na
lumaban Yes. para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para That was a very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes, say, as a it's not civilian, a- sa well, professional police. It Salamat depends kayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. Mine. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Sabihin mo, putang ina, huminto kapag hindi, tutudasin kita. Yun ang, lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pumasok yung pulis, hindi mo sabi, hoy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao na harapin ko, o tito, total, let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungguay. Pero Mr. Chair, forgive me for interrupting. Hindi, Speaking of patapusin mo lengguwahe. muna ako. Sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, Thank Mr. you, Chair. thank you. Hindi tayo Mr. President, magkaintindihan Mr. dyan. President, sir, excuse me, sir. Senator Bato. Yes. Senator, alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala Media kasi hindi nakikinig eh. Ang marinig lang nila yung Marcelo. Hindi ako estupido. I will not declare Marcelo. At kung mag-declare ako ng Marcelo, hindi ako mag-ingay. At magtanong anong basis, wala kang pakialam. Sa huli, Basta maraming tumahimik posibleng kayong dahilan lahat. kung bakit kilala ang mag-amang Duterte sa kanilang matapang at palamurang pananalita. Maaaring kombinasyon ito ng political branding, regional communication style, personality, influence sa pamilya, If there at is dynamics an ng power sa iota politika. of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. And that's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chairman. Thank you very much, Sir, former I have to Senator respond Trillanes. to it. This This guy former President, is with all due story. respect, with all due respect, will the former President be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi, Sampalin ko sa publiko. hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll Mr. give you President. sampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Sa huli, hindi lang ito usapin ng politika o kung sino ang mananalo sa susunod na eleksyon. Mas malalim ang tanong dito kung ang magiging leader ng bansa ay parehong estilo na naman ng pamamahala at pananalita na madalas ay may kasamang mura at agresibong salita. Ano ang mensaheng na ipapasa natin sa susunod na henerasyon? Sa mga paaralan, tinuturuan natin ang mga bata ng GMRC o Good Manners and Right Conduct. Tinuturo natin ang respeto, disiplina, at maayos na pakikipag-usap sa kapwa. Pero kung ang mga leader na nakikita nila sa telebisyon at social media ay kabaligtaran ng mga aral na ito, anong klaseng halimbawa ang naipapakita natin sa kanila? Anong klaseng environment ang ating binubuo para sa mga bata na balang araw ay sila rin ang magiging leader ng bansa? Ito ang mga tanong na mahalagang pag-isipan, hindi lang ng mga politiko, kundi ng bawat Pilipino.